Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Pwede mo bang batiin yung katabi mo ng magandang umaga? Ayan. Malakas yung ulan pero naririto ang bawat isa sa atin. Amen. Sige po, magdeklara tayo sa umagang ito. Pagka sinabi ko po, i-declare natin to sa ating mga sarili. Amen. I am blessed. I am favored. I am loved by the Father. I am free. Sige po, isa pa. Ano yung una ko sinabi? I am blessed. I am favored. I am loved by the Father. And I am free. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Salamat sa buhay, salamat sa lakas, salamat sa isang linggong natapos, Panginoon. At ngayon, kami ay magpupuri sa iyo at magbabalik sa iyo ng kapurihan dahil karapat-dapat ka, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng kabutihan mo sa amin. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Sige po, ipalakpak natin ang ating mga kamay habang inaawit natin ito. Sabi dito, malaya. Tayo ay pinalaya ng ating Panginoon. Amen. Kaya malaya tayong aawit. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Paano yung palakpak ng malaya? Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ang Diyos sa buhay ko'y gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ako'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan, pinawi niya ng lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Ngayon po, meron pa kayong instruction sa bawat isa sa atin? Kapag sumigaw po kami ng malayang sumigaw, sisigaw tayo ng hallelujah! Hallelujah! Sige pa? Malayang sumigaw! Hallelujah! Malayang sumiyaw! Malayang lumundag! Malayang maglingkod! Malayang maglingkod! Malayang magbigay! Malayang magbigay, malayang umagat. Kapangyarihan ng Diyos Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Minsan pa malayang sumigaw. Malayang sumigaw! Hallelujah! Malayang Sumiyaw! Malayang lumundag! Malayang
tumanggap, malayang magbigo, Malayang magbigay. malayang magbigay, o malayang tumanggap. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Alam niyo po ba na hindi lang tayo pinalaya ng ating Panginoon? Tayo din ay Kanyang pinagtagumpay. Kaya ang sunod na kakantahin natin ay tagumpay. Kaya tayo ay aawit bilang isang mananagumpay. Amen? Amen. Sa sigaw ng alon di mangangamba, sa gitna ng dilim. Sa gitna ng dilim di ako mag-iisa. Hindi matatakot, hindi matitinag, pagkat ikaw, O Diyos, ang aking pag-asa. Wala nang hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa, pagkat, O Diyos, sapat ka na. Pag-ibig mo, kanlungan ko, pangako mo, sandigan ko.
isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, Panginoon! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon. As we come to you and worship, allow us to remember your goodness, how you are good and how you deserve worship from your people, Lord. Hallelujah, Jesus. The more I seek you, the more I find you. The more I find you,
The more I love you, I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I'm melt in your peace, it's overwhelming. This song reminds me of the story in the Bible. When Martha is worried about many things, and Mary chooses to sit down at the feet of Jesus. In verse 47 said, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Mary has chosen what is better. There are many times we are like this Martha, worried about many things. It is good that when you accepted Jesus, when you accepted in your house, you serve Him, you prepared food for Him, maghanda ka ng hugasan ng paa niya. But that serving will take you to the next level when you choose to sit down. And now let be this Mary chooses to sit down at the feet of Jesus. The more I seek you, the more I find you, the more I find you, the more I love you. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hand, lay back against you and breathe, feel your heartbeat. This love is so deep, it's more than I can stand. I melt in your peace, it's overwhelming. Oh, your love is overwhelming. Nothing like your presence, oh God. 'Cause nothing like your presence. Come on, church.
It's more than I can stand. I melt in your peace. It's overwhelming. I wanna sit at your feet, drink from the cup in your hands, lay back again, it's you and breathe. Feel your heartbeat. This love is so deep. It's more than I can stand. I melt in your peace. It's Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus at the center of it all. Jesus
It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. 'Cause Jesus, you're the center. And everything revolves around you. Jesus, you, everything will bow. And every knee will bow. And every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, Jesus. Oh, we sing Jesus. Jesus. Oh, we praise you, Jesus. Jesus. You are worthy, Jesus. Jesus. You are holy. Oh, you are holy. You are wonderful. Oh, we exalt you, Jesus. Oh, we sing holy. Holy, you were wonderful, marvelous, glorious, omnipotent, righteous and mighty. We praise you, Lord. We praise you. We lift you up. We magnify. We glorify. We exalt you. We extol you. We adore you. Hallelujah, Jesus. Oh, we sing holy. Holy, wonderful, marvelous, glorious, omnipotent, righteous and mighty. Lord, we praise you. We praise you. We lift you up. We magnify. We glorify.
mula din naman sa iyo, Panginoon. At karapat-dapat sa iyo, Panginoon. At sa lahat pa ng aming gagawin, Lord, continue to be lifted up in this place, Lord. Ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Continue to be glorified, Panginoon. Continue to be worshiped, to be magnified, Panginoon, in this place. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name, this we pray. Amen. Amen. Sige po, makakaupo po tayo. At meron pong inihanda ang ating kapatid ng natatanging bilang na nag-celebrate ng kanyang birthday. Tinatawagan po natin si Kuya Eric de Belen. Ito talaga. Iyan. Sige po. Nais ko lang po magpasalamat sa Panginoon dahil ako po ay nagdiwang ng aking kaarawan nung nakaraang Webes. At ako po ay 31 taong gulang na. Iyan. Yes, single pa rin po. Single pa rin po. Iyan. Okay, sige. Ito pong isi-share ko sa inyo. Babasahin ko lang po ito mula sa libro ni Jeremiah na Ang Mga Panaghoy. Ito ay mula sa chapter 3, verse 1 hanggang 39. Ito po kasing verse na to, ito yung last year ko pa talaga gustong i-share sa inyo, pero nahiya ako. Pero ngayon, ayan, may chance na para i-share ko sa inyo. Ito yung naging, parang naging sandigan ko nung nakaraang taon. And yan, sige, sisimulan ko na po. Babasahin ko po mula sa Lamentations 3, Mga Panaghoy, na chapter 3. Naranasan ko kung gaano kahirap ang maparusahan ng Diyos. Itinaboy niya ako sa lugar na wala kahit bahagyang liwanag. Walang awa niya akong hinahampas sa buong maghapon, tadtad ng sugat ang buo kong katawan at bali-bali ang aking mga buto. Ibinilanggo niya ako sa kalungkutan at pagdurusa. Isinadlak niya ako sa kadiliman, laging nasa bingit ng kamatayan. Ginapos niya ako para hindi makatakas. Pinalibutan ako ng pader na mataas. Nanambitan man ako at humingi ng tulong, hindi niya dininig ang aking dalangin. Susuray-suray ako sa tindi ng hirap at kahit saan ako bumaling ay may pader na nakaharang. Siya'y parang osong nag-aabang sa akin at parang leon nag-aantay. Hinabol niya ako sa kaniluray at iniwang nakahandusay. Iniakma niya ang kanyang pana at ako ang ginawang tudlaan. Tinamaan ako sa aking puso ng kanyang mga palaso. Buong araw ako'y pinagtatawanan. Sa kwentuhan, ako ay biruan. Pawang kapaitan at kalungkutan ang ipinilasap niya sa akin. Inginudgod niya sa lupa ang aking muka at idinikdik sa bato ang aking bibig. Naglaho sa akin ang bakas ng kalusugan, maging kapayapaan at kaligayahan man. Kaya't sinasabi ko na wala na ang aking lakas at ang aking pag-asa kay Yahweh. Simpait ng apdo ang alalahanin sa aking paghihirap at kabiguan. Lagi ko itong naaalala at ako'y labis na napipighati. Gayon may nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa.
Bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin at sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. At mabuti sa isang tao na siya'y matutong magtiyaga mula sa kanyang kabataan. Kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtiis at maghintay. Siya'y magpakumbaba sa harapan ni Yahweh at huwag mawalan ng pag-asa. Tanggapin ang lahat ng pananakit at paghamak na kanyang daranasin. Mahabagin si Yahweh at hindi niya tayo itatakwil habang panahon. Bagaman siya'y nagpaparusa, hindi naman nawawala ang kanyang pag-ibig. Hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh ay hindi magpapabaya. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang mabuti at masama. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? Maraming salamat po. At ngayon po, tawagin natin ang ating tagapagsalita sa umagang ito. Tinatawagan po natin si Pastor Elmer Balajay. Sige, tayo po tayong lahat. Morning. Baka ginawin kayo eh. Sige. Titigan mo yung katabi mo. Titigan mo. Ayan. Sabihin mo sa kanya, pinagpala ako kasi katabi kita. Kaya stay ka lang dyan. Kapatid na Marta. Hindi, joke lang. Hindi nakuha pa ng iba yung joke. Hindi pa nakuha. Medyo yung CPU, Pentium 3 lang. Makukuha nyo rin yan. Sige, sige. Sige po, tayo pong lahat ay muli tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na ikaw ang dahilan kung bakit kami narito, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat kami po ay nabubuhay sapagkat ikaw ang dahilan, Panginoon. Ikaw po ang may gawa ng buhay. Salamat po sa kalusugan. Salamat po sa kalayaan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehiyo na hindi lamang po kami nakakilala sa iyo, kundi ginagamit mo po, Panginoon, ang aming mga lakas, ang aming mga oras, ang lahat-lahat ng meron kami para ipalaganap ang iyong kaharian dito sa mundo. Maraming pong salamat, Panginoon, at maging sa aming pag-aaral ng iyong salita, makita po pa namin, Panginoon, na ang kalayaan na nagbibigay sa amin, Panginoon, ng opportunity para magawa po ang misyon na ipinapagawa mo sa amin, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa bawat isa at hayaan mo na patuloy na palayain mo ang iyong mga anak sa tanikala, Panginoon, ng kasalanan, sa tanikala, Panginoon, ng pagkatalo, at sa tanikala, Panginoon, ng mga bagay na gumagapos, Panginoon, sa amin dito sa mundo. Nais po namin, Panginoong, magamit ang kalayaan na ipinagkaloob mo sa amin para ipalaganap ang iyong kaharian. Buksan mo po ang aming mga puso at isipan. Turuan mo po kaming maging tapat, nakatiwala habang hinihintay namin, Panginoon, ang iyong muling pagbabalik. Salamat po, Banal na Espiritu. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, makakaupo na po tayo. Ayan. So wala naman po ditong Marta, no? May Marta ba rito?
So lahat tayo, Mary, ano? We. Hindi nga. Mary ba talaga yan? Ayan, sige, hindi tayo mananawang manalangin, ano? Napansin nyo ba, ang daming bakanting silya pagka medyo may konting, pagka medyo bumabagyo ng konti, tsaka may konting, pero pagka anniversary, tsaka pagka yung Christmas, at tsaka yung pagka yung merong konting binibigay na ayuda, napupuno tayong lahat hanggang dito sa gitna. Pero pagka konting bumagyo lang, sabi mo sa katabi mo, buti na lang, Mary, nandito ka. Siguro nakuha nyo na, no? Nakuha nyo na ba? Hindi pa. Nakuha na ba ng iba? Hindi pa. Ayan, nakuha na. Buti na lang. So, wala ritong Pentium 3. Sino nakakalam ng Pentium 3? Taas ang kamay. May nakakalam ba ng Pentium 3? Hindi na rin alam ng iba. So, Intel Pentium 3, yan po ay CPU, no, ng Intel nung kapanahon na namin. Kapag gumamit ka ng Pentium 1 against Pentium 3, siyempre mas mabilis yung Pentium 3. Di ba? So, pero yung Pentium 3, matagal na po yan. So, meron ba ritong ang isip o ang kaisipan ay CPU, ay Pentium 3 pa rin? So, lahat tayo rito mabilis mag-isip, ano? Hallelujah. Sige, kung mabilis tayo mag-isip, bibigyan ko kayo ng katanungan. Sige, ano yung title ng pinag-aralan natin last week? Okay, praise the Lord. Hallelujah. So, lahat ng nakatanggap, kayo po ay ginagawaran ko na kayo ay Mary na. Hindi na Martha. Sige, last week po pinag-usapan natin ang mensaheng break the loop. Oh, by the way, gusto ko pong batiin ang mga kapatid natin na hindi po nakapunta sa ating face-to-face ngayon at purihin ng Panginoon, nakasama natin sila sa ating Facebook Live. So, God bless you mga kapatid at stay tuned lang kayo dyan at naniniwala kami na pagpapalain kayo ng Panginoon katulad ng mga marininig naming salita na magiging pagpapala sa umagang ito. So, tama kayo, no? Ang pinag-usapan nating mensahe nung nakaraan ay break the loop. Naniniwala ako, or breaking the loop. Naniniwala ako na lahat tayo ay merong pagkatali na nararanasan sa ating buhay. Amen po ba? Amen po ba? Parang mahina eh. So, in one way or the other, lahat po tayo ay natalian o nakatali sa isang tanikala, no? Na I'll give you an example nung ako po ay nagpalalaro ng basketball, napaka-addict ko sa basketball. Kahit sinasabi na ng nanay ko na nasisira lahat ng silya mo, ay ng sinelas mo. Ang mahal-mahal ng sinelas. Alam niyo, sinelas pa lang ang concern niya, no? Nasisira. Tapos ganito ganyan, no? Nangingitim ka na sa kakalaro sa basketball. Tapos hindi ka mapakinabangan sa bahay. Kasi laro ka ng laro ng basketball. So, hanggang sa tumatagal, laro pa, siyempre, sabi ng iba, di ba, basketball is life. Meron ba ritong gumaganon pa rito? Basketball is life. So, ako yan, ano ba? Ball is life, no? Ball is life. So, I realize na, of course, habang tumatanda tayo, habang nakikilala natin ang Panginoon, I realize na nagkakaroon ng battle. Magbabasketball ba ako o atin ako ng prayer meeting? Magbabasketball ba ako o atin ako ng cell group? Magbabasketball ba ako o atin ako ng church? Alam nyo, nung nagbabasketball po ako, hindi po barya-barya ang bayad sa akin. Can you imagine? Hindi naman ako sikat na basketball player. Pero kumikita ako ng 600 per game at 500 pesos per practice. Magpa-practice ka lang, may bayad ka pa. Maglalaro ka lang, may 600 ka pa, atin sundo ka ng sasakyan, may bag ka, may uniform ka ng 2 set, may sapatos ka, kakain ka sa masarap na restaurant pagtapos ng laro. So, ganung klase lang yung naranasan ko. Hindi naman ako kasi hindi naman mataas ang bayad sa amin. Inter-province lang, inter-barangay, nakarating ako ng Pampanga, Marinduque, Romblon, ilang beses, sa lahat ng mga city, Caloocan, Malabon, Nabotas, Valenzuela, lahat ng yan. No? Kada maglalaro kami ng interbarangay, meron kaming bayad. So, hindi libre. Kahit masabihin mong hindi kami professional basketball player. So, meron ba itong binabayaran ng laro dati? Meron ba? So,
Wala ba rito? Sa ating kalagitnaan, wala. No? So dumating yung point na, of course, ginagamit tayo ng Panginoon. No? Nagdadalawang isip tayo. Magbabasketball ba ako o atin ako ng prayer meeting? Atin ba ako ng cell group? Pinapalo pa ako ng cell leader ko? O magbabasketball ako? So, dumating yung point na naisip ko, bakit ba ako nakatali sa basketball na ito? So, dumating yung time na I surrender yung first level basketball ko. Yung first level, I surrender. Of course, pagka Sunday, ang laro, hindi ako pwedeng maglaro kasi merong church. Pero pagka ordinary day, pwede. Pero alam nyo, dumating yung point na I need to surrender yung sports na mahal ko. I need to surrender it to God. Hindi dahil injured na ako o wala na akong lakas, kundi I need to surrender it to God para makapag-focus ako sa mission na pinapagawa sa akin ng Panginoon. And naniniwala ako, lahat po tayo, meron tayong mission na dapat nating simulan. Hello? Hello? Naniniwala ko na ang bawat isa sa atin, meron tayong tanikala, meron tayong pagkagapos, o meron tayong bondage, na kaya hindi natin magawa yung mission ng Panginoon kasi nag-aagawan tayo between our worldly engagement compared to our, of course, heavenly engagement. Engage kasi ako dito sa mundo kesa sa engage ako dito sa Panginoon. So, dumating yung point, sinurrender ko, sabi ko, Lord, kapag ka tatamaan lahat ng gawain ko, I will stop yung basketball at I will focus on the mission na ipinagkaloob mo sa akin. Hindi po madali yun. Mahirap po. Alam ko lahat kayo, meron kayong mga sports, meron kayong mga ginagawa, meron kayong mga hobby. No? Pero kapag yung hobby nyo na yan, kapag yung ginagawa nyo na yan, kapag yung relationship nyo na yan ay nakaka-apekto na, kaya hindi ka nakakapagsimula sa mission mo dito sa mundo, stop it. Surrender it to God. Tinaming katabi mo. Sabi mo sa kanya, isuko mo na. Huwag nang matigas ang ulo. And that is very, very important. Alam nyo, huwag po tayong paulit-ulit sa cycle ng pagkatalo. Kasi, kapag paulit-ulit tayo, hindi tayo lalaya. Hindi natin masisimulan yung mission na nais ibigay sa inyo ng Panginoon. Alam niyo si Jesus, pag binasa niyo yung Luke, yung buong book ng Luke, at binasa niyo yung chapter 3, makikita niyo si Jesus, at the age of 12, alam niya na yung dadaanan niyang mission. Alam niya na. Alam niya na yung gagawin niya at the age of 12. Sinasabi niya na sa magulang niya, kailangan kong daanan ito, kailangan kong gawin ito, kasi ito yung pinapagawa sa akin ng Diyos Ama na nagpadala sa akin. Ito yung business na gagawin ko at kailangan kong gawin ito at the age of 12. Can you imagine at the age of 12, alam niya na yung gagawin niya, alam niya na yung mission niya. Sino rito ang magtataas ng kamay, sasabihin mo, Pastor, alam ko na rin po ang mission ko. Baka iba sa atin, 60 years old na, 65 na. Hanggang ngayon, nananalangin pa rin, Lord, ano ba mission ko rito? Ha? What? 60 years old ka na, hindi mo pa alam ang mission mo.
O baka man naman mamamatay na hanggang ngayon, di mo pa rin alam, mission mo. Ano ba mission ko, Lord? Ano ba yung pinapagawa mo sa akin? Alam niyo, itong salita na to, sabi na ganon, kapag na-break natin yung loop nung pagkatalo at kasalanan, dun pa lang tayo magi-start na gawin natin yung mission. Kasi bakit? Bakit ka pinalaya? Bakit ka pinalaya ng Panginoon? Tingnan mga kabataan, bakit kayo pinalaya ng Panginoon? Bakit? For what? Bakit kayo pinapalaya ng Diyos? Bakit kayo may kalayaan? For what? To start the mission. To start the mission. Pastor, hindi ko po alam yung mission ko. I'm sorry, Pastor. Talaga hindi ko alam yung mission ko eh. Kalabitin mo yung katabi mo. Wag mo sasampalin. Kalabitin mo lang. Sabihin mo sa kanya, kapatid na Marta, nasa salita ng Diyos, ang mission natin, ang blueprint ng buhay natin, nasa salita ng Diyos. Nasa sinapupunan ka pa lang ng nanay mo, alam na ng Diyos ang simula at wakas mo. Alam na ng Diyos ang ending mo. Alam na ng Diyos lahat ng pangyayari sa buhay mo. Binigay na sa iyo ng Panginoon. Alam mo ang problema natin kung bakit hindi natin maintindihan? Alam niyo kung bakit? Taruhin niyo ako, bakit, Pastor? Kasi hindi tayo nakikinig sa Diyos. Ang dami nating pinakikinggan, masyado tayong bombarded ng information, masyado tayong distracted sa lahat ng mga nakikita natin sa multimedia, sa social media, sa cellphone, sa gadget, sa TV, at maging sa mga katabi nating tao. Ang dami-dami nating naririnig, distracted tayo, pero hindi natin naririnig, ano ba, Panginoon, ang mission ko? At yun ang nakakalungkot. Meron po akong isang espiritu na kumakalat sa karamihan natin ngayon. Ito po yung spirit of passivity. P-A-S-S-I-V-I-T-Y. Ano ba pronunciation nun? Passivity? Spirit of passivity. Ito yung spiritual na being inactive. Ito po yung spirit of being indifferent. Ito po yung spirit of being unengaged. Wala kang engagement sa spiritual life mo. No? Ito po yung espiritu na you stop growing. Ito po yung espiritu na you stop fighting battles. Wala ka nang pakialam. You don't fight the battle. No, hindi ka na nananalangin sa mga kamag-anak mo, hindi ka na nananalangin sa mga kaopisina mong maligtas, wala kang pakialam sa kanila kung mamatay sila, maligtas sila sa impyerno, o mapunta sila sa impyerno, wala ka na rin pakialam sa mga mahal mo sa buhay, kung ano yung nangyayari sa kanila, wala ka nang pakialam. You stop serving, you stop growing, and you stop fighting the battles of your life. Ito yung nakakatakot na espiritu ngayon, no? Spirit of passivity. Ano yung biblical definition yan? To be passive spiritually is to neglect your role in God's kingdom. Yung kalimutan mo, wag mong gawin yung role mo sa kingdom ng Panginoon. Yun yung espiritu na yon. Ang nakakalungkot, itong espiritu to ay espiritu na nasa mga Kristiyano ngayon. Kasi itong spirit of passivity,
is you know God, but you're not doing what God tells you. Alam nyo, kung kayo ay nakinig ng kantahan natin, kung kayo po ay nakinig ng kantahan natin kanina, dapat kayo punong-puno na ng banal na spirito. Can you imagine, sabi na ganoon, malaya, malayang malaya, kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Talaga bang nararanasan mo? Talaga bang sapat-sapat ang Diyos sa'yo? Talaga bang siya ang sentro ng buhay mo? No matter, sabi na ganon, life is always be Jesus. Nothing in this world matter, and Jesus is the center. Is it true? Is it true? Totoo ba talaga na si Jesus ang sentro ng buhay mo? Na lahat ng bagay ay hindi mahalaga sa'yo dahil si Jesus ang pinakamahalaga. Of course, mahalaga yung ibang bagay, no? Pero si Jesus ang pinakamahalaga. No? Nothing in this world matter because Jesus is the center of them all. Mabigat po yung salita na yon. Pero kung yan ay inaawit natin na taos sa ating puso, tingin ko may galak sa ating puso. Kaya nga kanina, pinapakanta tayo, hirap na hirap yung song leader. Malaya, pero parang hindi malaya. Sapat-sapat, pero parang hindi sapat. Pag tinignan mo yung kanta, parang kulang-kulang. Parang hindi talaga sapat si Jesus. Si Jesus ang sentro, pero parang sa totoo lang, hindi talaga sentro. Introduction pa lang, ano? Si Pastor talaga, introduction pa lang, sinermo na kami. Mga kapatid, hindi tayo ginawa ng Panginoon para maligtas lang tayo. Meron tayong gagawin sa kaharian ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Ayan. Ngayon pinalo ko kayo, mamaya naman ay sasabihin ko sa inyo ang nais ng Panginoon sa buhay nyo. Pinalaya ka, sabi mo, pinalaya ako para gawin ang ipinapagawa ng Diyos. Meron akong misyon na dapat kong simulan. Ulitin natin, pinalaya ako ng Diyos dahil may gagawin ako na pinapagawa ng Diyos. Ano ba yung susunod? At gagawin ko at sisimulan ko ang mission na pinapagawa sa akin ng Diyos. Alam nyo, kapag hindi natin ginawa ang mission natin sa Diyos, unang-una, hindi tayo lalago. Pangalawa, hindi tayo magamit ng Diyos. Kapag hindi ka ginamit ng Diyos, sino ang gagamit sa iyo? Ulitin ko, kapag hindi ka ginagamit ng Diyos, sino ang gagamit sa iyo? Tingin mo, sino? Sino? Kapag hindi ka ginagamit ng Diyos, sino ang gagamit sa iyo? Sino? Lakasan nyo. Sino? Kayo nagsabi niyan. Tingnan mo yung katabi mo. Ginagamit ba yan ng kalaban ng Diyos? Tingnan mo. Baka mamaya ginagamit yan ng kalaban ng Diyos. Dito na papasok yung binasa natin. Sige, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Ang haba na introduction, ano?
Sige, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Tumayo po tayo. Nawala yung connection. Ayan, basahin po natin ang salita ng Panginoon. Napakasimple lang po nito. Sige, basahin po natin. Ayan. 1, 2, 3. Luke chapter 19, verse 13. New King James Version. Basahin po natin ang sabay-sabay. 1, 2, 3, basa. So he called 10 of his servants, delivered them 10 minas, and said to them, "Do business till I come." Sige, babasahin ko po sa Tagalog para maintindihan po natin ng konti yung ibig sabihin ng Panginoon sa salitang binasa natin. Sabi ngayon, bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa mga alipin niya at binigyan sila ng magkakaparehong halaga ng pera. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, gawin ninyo itong puhunan sa negosyo hanggang sa bumalik ako. Sige, makakaupo na po tayo. So sa pagkakasabi po sa English, sabi na gano'n sa English, ay do business till I come. Hallelujah. Biruin mo, may business word pala sa salita ng Panginoon, no? Sabi mo sa katabi mo, do business till Jesus come. Ayan, do business till Jesus come. So ano ba yung business na pag-uusapan natin na yan? No, ano ba yung negosyo na yan? Kikita ba tayo dyan? Alam nyo katulad ng Egypt, mabalik lang po ako sa spirit of passivity, no? Gusto ko lang pong bigyan ng emphasis, no? Sa Tagalog po, yung symptoms ng spiritual passivity, yung walang gana sa Bible study, walang ganang umattend ng prayer or church, kontento sa pagiging spectator, hindi worker, walang urgency to share the gospel or disciple others. Ito po yung symptoms ng spiritual passivity. Ito yung espiritu ng bahala na mindset sa spiritual life at yung takot o katamaran na kumilos para sa Diyos. Tingnan mo kayo katabi mo. Meron pang symptoms nito yan. Ano yung mga sinabi yung symptoms? Walang gana sa Bible study, walang gana sa prayer, no? Walang ganang umattend ng church, kontento sa pagiging spectator, ayaw maging worker, walang sense of urgency to share the gospel or disciple others, yung espiritong bahala na mindset sa spiritual life, at takot o katamarang kumilos para sa Diyos. Meron ba rito sa katabi nyo yan na symptoms? Meron ba? Nagkakatinginan kayo Alam nyo, ang dangerous dito, mga kapatid, sa spirit of passivity. Ang danger dito is open the doors for temptation and sin. That's number 1. Lead to spiritual stagnation. Yung 10 taon ka na, ganun ka pa rin. Hindi ka lumago, hindi ka rin bumaba. 10 taon ka pa rin, ganun pa rin yung bigay mo. 10 taon ka na, ganun pa rin yung trato mo sa Diyos. Ang tawag doon, spiritual stagnation. Hibernate. Waste your spiritual potential. Yan po yung mga danger ng spirit of passivity. Nasasayang yung ibinigay sa iyo ng Panginoon na mga regalo. And number 1, and lastly, ito pa yung danger dyan. Yung espiritu mo babagsak. At isang araw, Pastor, gagamitin po ako sa ibang lugar. Yung pala, nagsisinungaling lang. Hindi naman talaga lumalago sa kabilang lugar. Hindi naman talaga lumalago sa ibang church. That is very dangerous. That is very dangerous. Katulad ng mga Israelites,
sa Egypt, nasa loob sila ng pagkaalipin hanggang sila ay inilabas ng Diyos. Sabi na ganoon ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. Manatili lang kayong kalmado at makikita nyo kung gaano kayo ililigtas ng Panginoon. Takot ka bang magsimula ng mission mo sa Diyos? Takot ka ba? Huwag kang matakot. Ang pangako ng Panginoon, hindi kanya iiwanan hanggang sa dulo ng daigdig. Huwag kang matakot na tumayo para sa Panginoon. Huwag kang matakot to fight. Huwag kang matakot na gawin yung pinapagawa ng Panginoon. Kasi sasamahan ka ng Diyos. Huwag kang matakot. Ano ang mission na gagawin mo? What is your mission? Bago po ako pumunta doon sa 3 bagay na mabilis lang. Ano ba ang mission? Siguro tatanong kayo, Pastor, anong mission ko? Hindi ko alam. I'll give you some mission, no? Pero itong mission to ay mission to ni Jesus. And this is not my mission. Sinamarize ko lang, hindi ko na po i-elaborate. Pero ito po yung mission na ginawa ng Panginoon. 4 na bagay. Number 1, is share the gospel. That's number 1. Makikita mo yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. Ginawa niya lahat yan. Ginawa niya sa Book of Acts. Hanggang sa lahat ng books, ginagawa yan. Make disciples. Ito po yung mission ni Jesus. Share the gospel. Make disciples. Help others experience new life in Jesus. And expand God's kingdom on earth. Ito po yung 4 na mission ni Jesus. No, bawat isa po dito ay mahabang Bible study. Pero sinamarize ko na lang po yung 4 na mission ni Jesus. Makikita niyo po yan sa Matthew, Mark, Luke, and John. No, yung books na sinulat para sa kanya, no? Yung mga apostles na sumulat ng Biblia. So ano yung big idea na gusto kong i-throw sa bawat isa atin, no? Freedom is not just to break the loop, but to build the kingdom. Kaya nga meron tayong mission. No, I will just focus on building the kingdom. Why? Kasi ito yung mission natin. Ito yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. No? So, kapag tayo ay lumaya, of course, freedom leads to responsibility. That's my first point. No? Yung kalayaan leads to responsibility. Sabi ko sa inyo, nung ako po ay lumaya sa mga bagay na dati ginagawa ko, dumating po yung responsibilidad na kailangan kong gawin. Nung ako po'y tinawag ng Panginoon, the same thing. No, may higher calling. Alam niyo, ang pagtawag ng Panginoon, hindi dito lang. No? Nagkakaroon ng step by step. Kapag ikaw hindi ka nagkakaroon ng step sa pagtawag mo, delikado. Baka ang pagtawag mo pa ganon. Hanggang sa totally disconnected ka na, disengaged ka na. Dapat ang pagtawag ng Diyos, pataas. Amin po ba? Hello? May natututunan po ba kayo? Dapat pataas ang pagtawag ng Diyos. So, wala. Ayan. Freedom leads, hindi ko nakikita to eh. Ayan, freedom leads to responsibility. Gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo na ang mina ay puhunan na pinagkatiwala ng hari. Yung pinag-uusapan sa Luke chapter 19 verse 13, no? Sabi niya, so he called the 10 of his servants, delivered to them 10 minas, and said to them, do business till I come. Yung mina po na pinag-uusapan dito ay ipinagkatiwala ng hari, puhunan. Walang pinili, lahat binigyan, lahat may pagkakataon. Lahat po tayo binigyan. Lahat po tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon. Ano yung mga pinagkatiwala sa atin? Yung buhay natin, yung oras natin, yung talento natin, yung yaman natin, yung pagkakataon na binigay ng Diyos para pagsilbihan mo siya. Yun yung puhunan mo, kapatid. Yung buhay mo, yung oras mo, yung talento mo, yung yaman mo. Yan ang binigay sa iyo ng Diyos. Pinagkatiwalaan ka niyan.
kapag hindi natin ginamit itong mina na to, itong yaman na to, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, masasayang lahat yan. Masasayang ang oras mo, masasayang ang yaman mo, kakainin niya ng mundo. Masasayang ang buhay mo, kukuhanin niya ng mundo. Kukunan ng mundo ang health mo, ang lakas mo, ang talino mo, gagamitin ng mundo. Pero kahit kailan, hindi mo magagamit sa kaharian ng Diyos kapag hindi mo sinurrender sa Diyos. Gamit na gamit ka na sa mundo, kapatid. Magpagamit ka naman sa Diyos. Gamit na gamit ka na sa mundo. Yung mundo, gamit na gamit ka na. Hinihigop ka ng mundo. Puro na lang mundo. Magbigay ka naman ng oras sa Diyos. Ako po ay nagtrabaho ng sobrang trabaho. Kaya naiintindihan ko po lahat na nagtatrabaho. Pero your work is not your life. Tandaan niya, yung trabaho nyo, yung negosyo nyo, hindi yan ang buhay nyo. Hindi yan ang buhay nyo. Kayong mga nag-aaral, hindi yan ang buhay nyo. Huwag nyong itaya ang buhay nyo sa pag-aaral nyo. Huwag nyong itaya ang buhay nyo sa trabaho nyo, sa negosyo nyo. Huwag nyong itaya ang buhay nyo sa ibang bagay. Ako po yung nakikiusap sa inyo, itaya nyo ang buhay nyo sa Lord. Itaya nyo ang buhay nyo sa mission natin. Itaya nyo ang buhay nyo sa eternal, na magbibigay sa inyo ng eternal value. Huwag nyo sayangin. Number 2. Na gusto ko makita lang natin. Sige, number 2. Sabi nila, engage, don't escape. No? Huwag nating takasan. Alam ko ang daming tinatawag sa inyo ng Panginoon. Alam ko ang daming may talento sa inyo. Alam ko ang daming may opportunity sa inyo. Alam ko ang daming yung gagaling nyo. Mas magagaling pa kayo sa akin. Pero huwag nyo i-engage yung sarili nyo. Huwag nyong takasan. Don't escape. Kahit maliit na bagay lang, gumawa tayo para sa Panginoon. Maliit na bagay, nagiging malaki. Amen po ba? Mahirap. Pag tinakasan natin, mahirap. No? Huwag nating takasan. Hindi natin matatakasan. Iikot sa isip mo yan, magugulo ang isip mo, mahihirapan ka. Free your mind and focus to the mission. Engage the mission. Don't escape. Huwag kang tumakas. Kung hindi ka nga tumakas, dapat pastor ka na ngayon eh. Hello? Yes, kung hindi ka tumakas, dapat pastor ka na ngayon. Baka kung hindi ka tumakas, baka ang laki na ng simbahang inahawakan mo ngayon. I'm not joking. I see a lot of potentials here. Nakikita ko lahat ng potentials niyo. And I encourage you. Start the mission. Engage the mission. Don't escape. Don't escape. Engage it. Yakapin mo yung mission. Gawin mo yung mission mo sa Panginoon. Be faithful on your mission. Ang Kristiyanong walang ginagawa sa kanyang freedom ay katulad ng alipin na nagtatago ng mina. Yung pinagkaloob sa'yo ng Panginoon, wag mo itago. Ang sabi ng hari sa kwento, masama at tamad na alipin. Huwag niyong hintayin na humarap tayo sa Diyos, tapos sasabihin sa'yo ng Panginoon, ikaw, tamad at masamang alipin. Alam mo na kung saan ka pupunta after nun. Kasi ang sabi doon sa kwento, pag binasa niyo yung Luke chapter 19, doon sa 20 to 21, tamad at masamang alipin ka.
Hindi ka mapagkakatiwalaan. Kapatid, pakinggan natin ang pagtawag ng Panginoon. Engage. Don't escape. Pangatlo, last na lang po. Alam nyo, pinaka-importante ito, no? Sa lahat ng gagawin natin, mga kapatid, we will give account. Whether it is big or small na ginawa mo sa Panginoon, o kung ano man ang ginawa mo sa buhay mo, saan mo ginilulong ang buhay mo, alam nyo, I'll give you an example. I'll give you an example. 1/3 ng buhay mo natutulog ka. 1/3 ng buhay mo nagtatrabaho ka, doon sa mga nagtatrabaho at saka nagdinegosyo. 1/3 ng buhay, mga 1/8 ng buhay mo, kakain ka para sa sarili mo pa rin yan. Yung pagtulog mo para sa sarili mo. Yung 1/3 na ginagawa mo sa negosyo, trabaho, para sa sarili mo yan. 2/3 na yan. Yung 1/3 sa buhay mo natitira, yung 1/8 dyan, o yung 2/8 dyan, pang sarili pa rin yan. Travel, etc. Napakalit lang ng percentage ng buhay mo na binibigay mo sa Diyos. Ilang oras lang per week. Ilang minuto lang per day na nananalangin ka. Aatin ka ng prayer, parang tinatamad ka pa. Ilang oras lang yan. Lagi mo sinasabi, He is the center. Pero ang totoo, you are the center of your life. Yun ang totoo. Aminin nyo na. Pero ngayon, alam nyo kung bakit sinasabi ito? We will give account. I'd rather sabihin ko sa inyo ang katotohanan kaysa i-uplift ko kayo ng i-uplift. Tapos konsintihin ko kayo. Sasabihin ko na sa inyo yung totoo. Na tayong lahat, haharap tayo sa judgment seat ng Panginoon isang araw. At tatanungin ka niya, did you finish the mission na pinagkaloob ko sa'yo? Ito nga, pag nag-uusapan pa lang natin dito, start the mission eh. Pero ang tatanungin na sa'yo, pag dumarap tayo sa Panginoon, natapos mo ba yung mission mo? Malapitin mo yung natutulog mong katabi. Mga kapatid, pagbalik ng hari, pinatawag niya ang mga alipin, inalipin niya para malaman kung paano nila pinalago ang mina. Luke chapter 19 verse 15. Alam niyo sa Romans chapter 14 verse 12, sabi ng Bible, wala yata yan dyan, kaya bawat isa sa atin ay mananagot sa Diyos tungkol sa ating sarili. Romans chapter 14 verse 12. Diyan ba? Ayan, ang bawat isa sa atin, andyan pala. No? Ang bawat isa sa atin, no, mananagot sa Diyos tungkol sa ating sarili. Kapatid, hindi sapat na ligtas ka. Kailangan mong gamitin ang kaligtasan mo para sa kingdom work ng Panginoon. Alam niyo yung butterfly? Yung butterfly, di ba? Kapag yung paru-paro, yung, di ba nasa kukun siya, kapag yung paru-paro lumabas sa kukun, anong nangyayari dyan? Lumilipad na siya. Tama ba? Tama ba? Yung kukun, parang yun yung pinakaparang tanikala niya. Pero pag lumabas na siya dyan, lilipad na siya. Nakakita ba kayo ng butterfly na bumalik sa kukun? Yung bumalik doon sa kukun niya? Nakakita ba kayo? Wala. Anong ginagawa ng paru-paro? Lumilipad, nagpaparami, nagkakalat ng buhay. Alam nyo, ganun din tayo. Dapat pag nakalaya na tayo, tinanggap natin ang Panginoon, dapat lumilipad tayo, nagpaparami, nagkakalat ng buhay. Ikaw din.
Niligtas ka ng Panginoon. Hindi para bumalik sa loop ng kasalanan at tanikala, kundi para maging instrumento ng bagong buhay. Paano natin ito bibigyan ng, konti na lang po, no? Example. Paano natin ito bibigyan ng buhay? Sa negosyo mo, may mga negosyante, no? Ginagamit natin yung negosyo para platform, hindi lamang para kumita ng pera, kundi suportahan yung misyon, magkaroon ng church planting, at makatulong para sa kaharian ng Diyos. Kasi kung ang purpose mo lang kumita ng pera, hindi ka magtatagumpay. Your business, your workplace, your school, your community is your platform to expand God's kingdom here on earth. Kaya kung ikaw ay nagwo-work, sa mga nagtatrabaho, ako po'y nakikiusap sa inyo. Taas mo yung kamay na nagtatrabaho. At saka may negosyo. Taas mo yung kamay. Huwag mo kayo mahiya. Huwag kayo mahiya. Taas yung kamay nyo. Yung may mga trabaho, nagne-negosyo. Ayan. Ako po ay nakikiusap sa inyo. Gamitin natin yung platform ng trabaho natin, ng business natin, para tayo ay maging ilaw at asin sa mundo. Yun lang po. Gamitin natin yung platform na ito para sa ating in practical application before I do the conclusion. Pinalaya ka na, nabasag na yung loop, na-break na, wala ka na sa bondage, pinalaya ka na ni Kristo. Wala na yung dating tanikala. Ngayon, gawin mo ito. Mag-invest ka sa kaharian ng Diyos. Magparami ka ng disciple. Maglingkod sa simbahan, community, at i-share yung gospel. May tanong ako sa inyong lahat, naiiwanan. Kung babalik ngayon si Jesus at tanungin ka, halimbawa, bumalik si Jesus ngayon at tanungin ka, anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa talento mo? Anong ginawa mo sa yaman mo na ibinigay sa iyo ng Diyos? Anong sagot mo? Anong sagot mo? Sige, tayo po tayong lahat. Gusto kong pumikit tayong lahat habang iniisip natin yung tanong. Pikit tayong lahat. God is a very personal God. Hindi ka pwedeng magturo. Kahit paasawa mo yan. No? God is a very personal God. Ulitin ko yung tanong. Anong ginawa mo sa buhay mo? Anong ginawa mo sa talento mo? Anong ginawa mo sa yaman mo na ibinigay sa iyo ng Diyos? Ano kaya ang isasagot mo sa Diyos? Hallelujah. Kapatid, habang lahat ay nakapikit, katulad ng salita ng Diyos sa binasa natin, this is my prayer, my personal request, my personal na ako po'y naninikluhod sa inyo. Nabasa natin ang istorya ng Luke chapter 19. Ang dalangin ko, huwag na po tayong maging katulad ng alipin na itinago ang mina o tinago yung kayamanang o yung buhay o yung lakas o yung talino
o yung talento na ibinigay sa iyo ng Diyos. Huwag natin siyang itago. Maging tulad tayo doon sa tapat na alipin na sinabing, Panginoon, narito ang 5 mina, naging 10 na po. At sinabi ng Panginoon sa kanya, magaling, tapat kang alipin. Kapatid, ito po ay talinhaga, kinuwento ng ating Panginoon para ating pamarisan. Naniniwala ako na ikaw ay nilikha ng Diyos at may maganda siyang plano sa iyo. It's just a matter of how will you start your mission. Sabi ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Lagi kayong magpakasipag sa gawain ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. The loop. Build the kingdom. Brothers and sisters, do business till Jesus come. Panginoon, salamat po sa aming kalayaan. Salamat sa biyayang binigay mo para kami ay lumaya sa kasalanan, sa tanikala, sa distraction, sa mga bitag ng kalaban. Salamat, Panginoon, na ikaw ang Diyos naming maaasahan. Diyos naming hindi nagbabago. Diyos namin na nangako na bibigyan kami ng buhay, buhay na masagana. Katulad ng aming inawit, nararanasan namin ang iyong kapangyarihan. Lord, ikaw po ang maging sentro ng aming buhay. Hindi po ang aming sarili, hindi po ang aming trabaho, hindi po ang aming negosyo, hindi po ang mga relasyon. Ikaw po ang maging sentro ng aming buhay para masimulan namin ang misyon na dapat naming gawin dito sa mundo. Hindi ka namin tinanggap para kami lang ay mabuhay, kundi kami po ay lumaya para gawin po ang aming misyon. Ngayon po, Panginoon, tinatanggap po namin ang hamon. Hindi lang upang mabuhay para sa aming sarili, kundi upang maglingkod at magparami para sa iyong kaharian. Tulungan mo po kami, Panginoon. O Diyos, gamitin mo po ang aming oras. Gamitin mo po ang aming talento. Gamitin mo po ang aming yaman, ang aming buhay, hanggang sa iyong pagbabalik sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Kapatid, ito po yung hamon sa ating lahat. It is a commitment challenge. Sa mga kapatid namin sa Facebook Live, this is a commitment challenge sa bawat isa sa atin. Are you ready to start your mission? Are you ready?
para gawin ang mission ng Diyos. If you are ready, kapatid, sabihin mo ang panalangin ito na naririnig ng iyong tainga. Lord, sabihin mo ang panalangin ito, Lord, gamitin mo ako. Simulan ko na ang gawain mo sa buhay ko. Ini-invite kita ngayon, Panginoon. Panginoon, naririnig mo ang puso ko. Ayoko nang manatili sa dating loop ng kasalanan, loop ng pagkatamad at spiritual stagnation. Pinalaya mo ako. Ngayon, ginagamit ko ang kalayaan na ito para sa iyo. Simula ngayon, Lord, ako ay magnenegosyo. Gagawin ko ang aking misyon. Gagawin ko ang kalooban mo para sa kaharian. Hindi ko na itatago ang mina na ipinagkatiwala mo. I will invest my time, my talent, my life for your glory. Gamitin mo ako, Panginoon. Gawin mo akong soul winner. Gawin mo akong disciple maker. Gawin mo akong kingdom builder. Ayoko nang maging spectator, Lord. Gusto ko nang maging worker. Taas natin ang ating kamay. Empower me, Lord. Equip me, Lord. Give me courage to start, wisdom to continue, and faithfulness to finish. Tulungan mo akong maging tapat hanggang sa muli mong pagbabalik. Lord, nakikita mo po ang iyong mga anak ngayon. In the name of Jesus, ibaba mo po ang iyong banal na spirito sa bawat isa sa kanila. Maging sa mga kapatid namin sa online. In the name of Jesus, I break the spirit of the cycle of sin in the name of Jesus. And I release the spirit of kingdom builder in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige, tayo pong lahat ay muli manalangin. May you be blessed with peace, grace, and divine guidance. May your journey be filled with love, hope, and understanding. May you find strength in times of trials and comfort in moments of sorrow. May you walk in the light of wisdom and experience the joy of sharing the kindness with others. May this benediction grant you the blessing you seek and bring fulfillment to your heart. Amen and amen. God bless you all. Sige, manatili po tayo nakatayo. Buksan po natin ang ating mga elemento.